Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Siyempre, purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon sa oras na ito na kung saan ay binigyan po tayo ng oras o panahon upang tayo po muli ay magkasama-sama, mag-aral at makinig ng salita ng Diyos sa oras na ito. At siyempre, at bago po tayo dumako sa ating pinakamalagang bahagi ng ating pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, ay marapatin po natin, ihanda ang ating mga puso, ang ating isipan, na kung saan ay magkaroon po tayo ng tunay na sapat at ganap na kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos. Sabi ng Panginoon, bakit hindi daw po tayo humingi sa Kanya? Ngunit ayon po sa sinabi po ng ating kamanggagawang disciple Santiago, ang sabi po roon sa chapter 1 verse 5, na kung tayo po daw ay nagkukulang ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos, bakit hindi daw po tayo humingi sa Kanya? Kung sa ganun ay hindi po siya maramot, bagkus ipagkakalob niya mga bagay na ito kung tayo po ay higit na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito na sa ating muling pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, as I have said na I think let us prepare our heart, our mind just to praise and to concentrate, focus our heart before God. And I know that the presence of the Lord and the power of the Holy Spirit is right here today to guide us and giving us attention on how we can really understand, how we can know and understand on what we're going to learn at this very moment. Okay, so mga kapatid, siyempre bago po tayo dumako sa ating pinakamalagang bahagi ng ating pag-aaral na ito, ay mahalaga po ito, at ito ay napakahalaga. This is a very vital lessons that we're going to learn right now. And I know that sana po lahat po tayo ay lahat po natin maintindihan, maunawaan ang lahat ng ating tatalakayin on what we're going to study or discussing about. Okay? That's why ang ating pag-aaralan po natin ngayon ay mayroon po itong kinalaman, mayroon po itong kaugnayan sa bawat isa po sa atin dito sa buong mundo. Whether you are an unbeliever or you are a believer, but lahat po tayo saklaw sa pag-aaral na ito. So ang topic po natin ngayon, ang ating pag-uusapan po natin ay ito ay malaking katanungan sa bawat isa po sa atin, mananampalataya ka man o hindi mananampalataya. Ngunit ito ay malaking katanungan ng maraming tao po sa ngayon. That's why, as I have said, na there is a relationship for every one of us, na kung bakit nga ba talaga o why Christian should not celebrate Halloween. Ito po ang pag-uusapan po natin ngayon, patungkol po sa salitang Halloween, sapagkat alam po natin na ngayon po ay natataon at napapanahon na tayo po ay nasa ilalim po ng celebration upang igunita natin ang tinatawag po na Halloween, no? Actually, ito po ay hindi natin maialis sa ating kultura, hindi maialis sa ating tradisyon na kung saan ay ginagawa ng bawat isa po sa atin dito sa ating bansa. That's why ang ating pag-uusapan po natin, ito po yan, why Christians should not celebrate Halloween. Ito lang po ang gusto ko lang pong i-share sa ating lahat, no? Para ito po ay sana maliwanagan ang bawat isa, maunawaan na kung saan ay ito ay mahalaga sa bawat isa po sa atin. Kaya nga ang topic po natin ngayon, why Christians should not celebrate Halloween, no? Why Christians should not celebrate Halloween like us, no? Katulad po namin,
we are not even celebrating or what we call Halloween, no? Actually, there are three main points that I would like to share with you at this very moment. Number one, why Christians should not celebrate Halloween. Number one is pagan. Actually, the origin of Halloween, ito po ay pagan old festival or Samhain or Halloween na tinatawag. Actually, na kung saan ang Celts po o ang believers ng cult na ito, sila po ay magsusuot ng iba't ibang costumes upang di sila makilala ng bad spirit. Ito po actually ay kung bakit ito po ay ginagana po natin every year ng bawat mga Pilipino. The reason is behind the costume parties, Halloweens. Actually, and according to Apostle Paul in 1 Corinthians, sinabi po ni Apostle Paul na ang katwiran o ang rason behind the costumes, parties, or Halloween, it is found in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Nasabi nga the reason behind the costume parties, Halloween, according to Apostle Paul, na ang sacrifices daw, the sacrifices to idols and sacrifices to demon, and we Christian, we can do with them. Tayo mananampalataya, nakakilala sa Diyos, hindi po natin ito ginagawa at hindi po tayo nakikisali po sa kanila as Christian. That's why according to Apostle Paul in 1 Corinthians 10:20, ito po yung sinasabi po ni Apostle Paul. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Actually, ang kausap po dito ni Apostle Paul o ang kanyang isinulatan ay ito yung mga hintil. Pag sinabi po natin Gentiles people or hintil sa Tagalog, ito yung mga hindi po sila mga taga-Israelites people, hindi po sila Israelites people, meaning to say, hindi po sila taga-Israel, sila po ay tagalabas o ibang uri ng kanilang citizenship o saan man silang dako. Hindi po siya taga-Israel. That's why sabi ng Panginoon, subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos, at di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipag-isa sa mga demonyo. That's why kaya kapag tayo po ay mag-attend sa pagan fellowship, ay directly po ito sa tao. That is directly fellowship with people. O baka sabihin ng iba ay nagko-costume party lang kami. O baka naman sasabihin naman ng iba, hindi naman kami sumasamba sa idols. That is definitely true. They are not worshiping idols. But then again, participating with them is also or dressing with them with a demonic influence and could open opportunities for evil. Kaya pag tayo po rito aanib o magjo-join po rito, ang sabi po rito, tayo po ay demonic influence, may influensya po tayo at magiging open ang ating oportunidad para gawin ang kasamaan. Yan po. Kaya number 2, bakit hindi po natin celebrate namin ang Halloween? Number 2 is celebrating Halloween is conforming to the culture. Tandaan po natin yan. Celebrating the Halloween is conforming to the culture. No? Sabi po sa Bible, hindi tayo makikisama sa kultura sa takbo ng mundong ito, na dapat tayo mamuhay na nakalulugod sa Panginoon. That is found in the book of Leviticus chapter 18 verse 3. Ito po yung sinasabi po. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinahanan,
At huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan na pinagdadalhan ko sa inyo. Ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Yan po ang sinasabi po ng Leviticus chapter 18 verse 3, that do not act like the people of Egypt. We're used to live or like the people of Canaan, that I am teaching you that you must not imitate your way, that you must obey and my regulation to obey my decree, for I am the Lord your God. Yan po ang sinasabi po ng Panginoon. Wag na po tayo daw magkakatulad po ng mga taga-Egypt, that we are act like the people of Egypt, na kung saan tayo po ay mamuhay ng mamuhay na naaayon sa kabutihan at sa kabanalan ng Diyos. Yung number 3 po ay sabi po noon, Halloween promote darkness. That's unfair, contrary to Christianity. Yan po. Di nyo po napapansin mga kapatid, na kapag mayroon po tayong ini-celebrate, katulad po ngayon, mayroon po tayong iba't ibang panig ng mundo, ay they are celebrating the darkness and death of fair or unfair, to contrary to Christianity. Sila po ay nagsasaya, sila po ay nagsubusuot ng ibang costume, subalit they are promoting the darkness, death, and fear that is contrary to Christianity. That's why ito po ay napakataliwas po na kung ano ang Halloween celebration sa kung ano po ang ating sinicelebrate. Actually, as for me, as a Christians, I think we only celebrate the death of Jesus, but not skulls of Jesus or darkness, but we celebrate light, who is Jesus himself, and in him there is no darkness at all. Kaya para sa akin mga kapatid, no, as a believer of Jesus, wag na po tayong makisali sa Halloween. That's our only goal in this life, is to know is what Jesus our Father in our life. Okay? God bless you po, and see you on. Thank you very much.